Paano mo na-discover ba itong digitalization? Well, na-discover ko yung digitalization nung panahon na umagsak yung travel and tour business ko. And na-realize ko na kailangan na talagang i-digitalize yung business, no? So, natutunan ko yung persuasive ads, tapos yung sales automation, digital marketing, and then the back-end system. Yun yung talagang tatlong bagay na kailangan mong ilagay sa business mo para ma-digitalize talaga siya, para end-to-end solution siya. So, dapat meron kang marketing, maayos yung sales process mo, and then maayos yung back-end system mo, yung operation and fulfillment. Gaano mo ito katagal pinag-aralan? Siguro, up until na pinag-aaralan ko pa rin siya, pero it started noong 2020, mga 5 years na rin. And then yun nga yung nag-start ka rin na may sarili kang product. Oo. Okay. In-apply ko rin talaga siya doon. Kaya nakita mo yung kahalagahan. Siyempre. And ngayon, yun na yung ino-offer nyo na services. Yes, correct. Bali, ang inyo is, ino-offer nyo yun, then hanggang sa na-discover nyo na lahat pala kailangan, lahat ng kailangan na pwede natin itulong sa mga nagre-negosya. They are negosyante. Exactly. Marami palang nangangailangan. Up until now, akala ko nga dati, it's been 5 years na. Akala ko, marami na nakakalam nito. Pero hindi pala. Marami pa palang kulang. Minsan kasi patsi-patsi. Natutunan yung ads, pero hindi natutunan yung sales process. O kaya may sales process, pero hindi nag-a-ads. O kaya naman nag-a-ads, may sales process, pero hindi pala maayos yung back-end. So, doon sila nagkakaproblema. So, I decided to partner with people na pagsamasamahin yung lahat ng mga expertise namin to create a complete business solution talaga. Sa tingin mo, Coach, malaki ba ang maitutulong nito sa mga negosyante? Sobra. Sobrang laki. Kasi, nasa mundo na tayo ng AI talaga. Yan na yung next level, digitalization na talaga. So, lahat ng business nagta-transition na. Yung mga tao, sign na yung umorder. Diba? Lahat in-order na online. Yes. Diba? So, kailangan na kung nasaan yung mga tao, andun ka din. So, mahalagang mahalaga. Ang maganda lang na nangyari sa'yo, mas maaga mo siyang na-discover. Actually, feeling ko nga late na ako eh. Pero yes, it's a big advantage na kahit papano, nakasabay pa rin. Oo. Kasi yung ibang negosyante, hindi talaga nag-i-innovate pa. Oo. So siguro yun yung maisasuggest natin na pasukin na rin nila yung digitalization. Correct. And e-commerce. Kasi mapapag-iwanan talaga sila. Exactly. Kasi may AI na, no? True. Sabi nga nila papalitan daw ng AI yung tao. Hindi naman totoo yun, di ba? Papalitan ng taong gumagamit ng AI. Yes. Yung mga taong hindi gumagamit nito. So, kailangan sumabay tayo. Kasi pag hindi sumabay, yun nga, alam naman natin as business owner na malaki yung nagiging overhead expenses. Sobra. Kaya talaga with innovation na kailangan ng company, kailangan mo talagang sumabay sa AI. Totoo. Kasi maraming hindi nakaka-appreciate sa AI. Ako nung nakita ko yung AI, yung power ng AI talaga, sabi ko, noon kasi ang bagal sumagot. Pag mabagal ka sumagot sa inquiry, talagang mapupunta sa iba. Mapupunta sa iba, tapos mawawala yung excitement. Exactly. Ngayon, itry, ginagamit na kasi namin. Pag nag-chat ka, reply agad. And kahit gaano karaming inquiries kayang sagutin. Totoo yan. Kahit madaling araw, di ba? Oo. And noon, nagpapasahod pa tayo, meron pang night diff. Oo nga pala, And then, tama. madaling araw, wala tayong nasagot. Pero ngayon, with the power of AI, talagang malaking tulong siya. Sobra. And sabi mo nga kanina, yung AI, hindi siya mag-work kung hindi compatible yung assigned na person na gagamit ng AI. Totoo. Kasi kailangan ipoprogram ng tao yung paggamit ng AI. Tama. Correct. So, dapat tayo, kung tayo isang empleyado or business owner, kailangan aralin pa rin natin. Diba? Kahit paano dapat may knowledge tayo on how to do things. No? Kailangan din natin i-innovate. Akala natin, pag sinabing innovation is technology lang or yung business lang. Kailangan din natin i-innovate yung sarili natin. It's continuous improvement.